Ay, magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Alas 5 ng hapon dito, no. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no. Nagka-interest lang ako dito. Pipirma na raw si Kibuloy. Ay, si Kibuloy. Si Subiri, ha? Ito, sabi. Subiri, pipirmahan na ang Subwena para persahin si Kibuloy. Umapir sa Senate hearing, ha? Ano naman nga ron to? Oh. Pinatakas ba ni Subiri? Kibuloy nasa China na. Pinatakas kaya ni Subiri. Oh. Ito, pakinggan nyo to. Dito sa ano to, si babae. Oo. Pinatakas kaya or kasabwat kaya itong si Senate President Juan Miguel Subiri sa paglipad po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito kasi guys yung balita. Panoodin. Basahin natin Iskapo na. Kibuloy rumored to have flown to China amid abuse charges. Ano nga ba ang kinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Yung mga di umano, involved siya. Una na dito is yung large-scale human trafficking. Pangalawa, rape, sexual violence, and child abuse. Yan po yung mga pinakaharap ni Pastor Apollo C. Kibuloy. At dalawa na po ang nakapataw na sabpina sa kanyang ulo, which is yung kay Ay, nako. Parang bantag din yata ito, mga chip, Nung bumaba yung arrest warrant, wala na. Ito naman, sa tagal bago pinirmahan ni Subiri, nung napirmahan, wala na rin. Pero ano to, mga boss? Dapat sana, kagaya ng Amerika, nung hindi sumipot si Kibuloy doon, lahat ng asset niya ay na-freeze. Dapat dito rin to Alamin ng gobyerno kung ano mga ari-arian nito at i-freeze yung mga nakapangalan sa kanya. Dahil grabe ho yung yung mga hinaharap niyang kahayupan, di ba? Na ayaw niyang harapin, di ba? Ewan ko kung anong mangyayari dito. Tsaka ito, mga friend, dapat alam na ni His Excellency kung sino ang kanya Grabe, no? In the sense, nasabi nga ni Lisa Ontiveros, bantayan nyo yan, baka kumawala yan. Kung totoo anyway, kung totoo naman niya pumunta nga ng China yan, sa dami ng Pilipino rin sa China, malalaman natin kung totoo nga itong balita na to. No? Nagkalat na ho yan, na wala na rito si Kibuloy, Yan ang mabigat. Pag bata ka ni Digong, hindi ka mahipo, di ba, mga boss? Eto, dito ako nabindang. Siguro tingin ito kay PBBM talagang uto-uto. Pakinggan natin to, mga boss. Sabi, paghaharap at pag-uusap ni na Pangulong Marcos at ex-President Duterte sa isang pagtitipon, isinusulong. Talagang mga to, no? Beli kaya ito Pakinggan natin, Ang lahat, Bibi Sara, Speaker Martin, Senator sa heads, yung as to their position, yun po ang mahalaga lang Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang pinakamakapangyarihang leader ng bansa na sina dating Presidente Rodrigo Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si dating Pangulong Duterte ay nagpahayag na bukas siya sa nasabing hakbang. Ang hinihintay na lamang ay ang sagot ni PBBM. Iimbitahan din anya ang iba pang matataas na opisyal ng bansa tulad ni Vice President Sara Duterte,
pati ang kanilang mga pamilya. Wala pang eksaktong petsa at lugar kung saan gaganapin dahil magpupulong pa ang organizing committee sa susunod na linggo para maisapinal ito. Ngayon po namin silang lahat, Bibi Sara, Speaker Martin, Senator sa heads Ano to? Matapos din yung balahurain yung presidente at ang kanyang pamilya. Ha? Tapos ngayon, ano sasabi dito? Para paghaharap at pag-uusap ni Pangulo Duterte, pagtitipon, sinusulong. Ha? Oh. yung as to their position, yun po ang mahalaga rin. Ito ang target ngayon ng grupong Covenant for the Nation na pinangungunahan ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica. Nais nila na mag-usap at pagkasunduin ang nakaraan at kasalukuyang Mag-usap at pagkasunduin. Ano kung nakabuote, no? Ewan ko mga boss, ha? Wala na naiisip ito eh. Dati si session, ngayon pagkasunduin naman. Okinawa, Japan, ano na? Sobra namang tingin nila ito kay His Excellency, tanga. Tangagis na yan. Wala na, talagang hindi na malaman itong grupo ni Digong kung ano gagawin nila, no? Napanood ko po yung interview ni Christian Isguera dito kay Las Cañas, oo. At napakatindi ho ng talagang pinagsasabi ni Las Cañas na sindikato na itong Digong nito, no? Marami hong sinabi. Siguro napanood nyo kasi meron na ho itong 100k views eh. Oo. Pero dito lang ho ako sa sinabi ni Las Cañas na talagang montik ako nahulog sa upuan ko eh. Ano ho to eh? 1 hour 21 minutes eh. Pero ito hong sinabi ni Las Cañas, dito ho ako nagulantang. Pakinggan po natin, ha? Tungkol ho ito kay Bongo. Ventura and ito si Christopher Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo nung ako ang nag-lead sa team ng heinous crime investigation, that is what yan si Bongo ay taga-bili ko lang yan ng Maruya. Maruya pinili ko saging. Opo, So, ito yung Maruya. Bodyguard driver na si SPO4 Sunny Benaventura and ito si Christopher Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo nung ako ang nag-lead sa team ng heinous crime investigation, that is what yan si Bongo ay taga-bili ko lang yan ng Maruya. Maruya. Pinili kong saging. Opo, So, paborito ko dito- yung Maruya. Kaya pala itong Bongo, halos talagang hindi siya hihiwalay kay Duterte. Mantakin mo, taga-bili lang pala siya ng Maruya ni Las Cañas, nung panahon ni Las Cañas. Ngayon, montik pang ginawa ang presidente ni Digong yan, di ba? Pinag-file pa ng pagka-presidente at siya ang tatakbong vice-presidente, si Digong. Dahil sa takot nila, hindi nila maintindihan kung paano aawatin yung pagiging pangulo ni Marcos. Di ba? Diyan mo makikita na talagang pag nado ka sa sinasabing ni Las Cañas na halimaw, talagang yayaman ka. Tignan niyo si Bongo sa Senado. Di ba? May tagabulong na, wala pa ring maisagot. No? Talagang wala. Parang kagaya rin sila ni si Kimo. Parang ganun lang din. Oo. Nagkakalat. Yung pala tagabili lang pala ni Las Cañas ng Maruya. Ano yung Maruya? Yung pirito saging na tinitinda sa hindi nilalako. Oo, yun. Ngayon, senador, montik pang ginawang presidente ni Digong. Taragis na yan. Panginoon. Ewan ko
kung saan pupulutin tong ano to. Pero yun nga, anyway, malalaman at malalaman yan kung nakatakas na nga yan, kung nakatakas o ano nangyari dyan. Dito sa interview po ni Las Cañas na to, talagang sinasabi niya rito na talagang ito si Digong, halimaw. Oo. Napanood niyo siguro yan. Talagang, hindi basta halimaw, talagang nakakatakot. May supplier pa ng babae si Digong dyan, sinasabi ni Las Cañas. Oo, dinadala doon sa kanya sex den. May sex den pa eh. Si Digong dyan sa interview na yan. Oo. Tsaka yun nga, dyan niya pinatutunayan na talagang si Digong ang drug lord ng buong Pilipinas. Na yung mga pinapatay, yun yung mga kakumpetensya. No? Ewan ko, basta ang naki His Excellency ang bola. Ewan ko kung lahat ng hindi nakuha sa pananakot, ngayon panguuto naman eh. Reconciliation? Taragis na yan. At doon po sa ni Christian Esguerra kay Las Cañas, sinisiguro ho ni Las Cañas na talagang magkalalabas ng warrant of arrest nito. Hindi lang ho niya masabi kung kailan. Oo. Pero sigurado. No? Sigurado. Alam niyo, isang pinagtataka ko sa mga ginawa ni Digong dito kay Marcos. Bakit? Pinagbintangang adik, bangag. Wala na ho siyang immunity from suit. Ba't hindi siya patawag sa Kongreso o sa Senado? Ano pinagsasabi mo sa Pangulo ng Pilipinas? Wala, no? Anyway, hindi natin malaman kung anong laman ng utak ni His Excellency, di ba? At saka nitong mga... ewan. Tsaka yan, alam mo na, His Excellency, kung sino ang pwedeng pumalo sa ulo mo pag nagkamali ka ng galaw. Mantakin mo si Senadora Risa Ontiveros Marami pala yung kasama niya dyan sa committee na yan. Tatatlo lang sila lumilitaw. Si Coco Pimentel, saka to si Jinggoy Estrada, hindi pa nagtatanong. At wala na nga silang tatanungin dahil wala na. Kung totoo yung balita na yan, pero malamang sa alamang totoo yan. Kasi nga, kagaya ng kasabihan, pag may usok, may apoy. Di ba? Tsaka hindi ho talaga harap yan, baliw yan Alam niya na magkakalat lang siya, wala siyang maisasagot sa mga itatanong sa kanya. May bagong set of testigo na naman si Senador Risa Ontiveros na mga winalang yan niya So alam niyo mga friend, parehong-pareho ng itong dalawang to ang nag-aakusa dito kay Kibaliw na to, sarili niya hong mga membro na niya. At ganoon din naman ang nagkakaakusa dito kay Digong na to, sarili niya ring mga mamamatay tao. Las Cañas, Matabato, Asierto. Kaya sabi nga ni Las Cañas do sa interview ni Christian Esguerra, pinaniwalaan ako sa ICC kasi inside yung kumbaga sa nasa loob siya mismo ng sindikato at inaamin naman niya meron pang kidnap for ransom. Yung mga incheck na pinakikidnap niya, milyon-milyon para makapagdagdag sa budget ng mga death squad na Davao Death Squad. Putres, grabe Tapos kinukuha doon sa mga anak-anak yung mga 5 milyon, ganyan, 20 milyon, 10 milyon, sinasabi ni Las Cañas. Hindi naman na nila binabalik, pinapatay na nila, pinakuhatahan pa nila yung pamilya. Anong klaseng halimaw talaga kung totoo sinasabi ni Las Cañas, di ba mga boss? Eto, di natin alam to si Kibaliw kung anong mangyayari dito. Pero malamang to, hindi na ho yan lilitaw. Sabi-sabi lang siguro yan na nasa China na ito. Pero, hindi natin alam kung nandito pa ka sa lupa. Baka
Ito. Yung pumunta na sa universe. Jeff Ramos Nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening, Sir Rox. Yan ang hirap sa mga senador ngayon. Imbis na para sa taong bayan ang silbihan nila para sila ay may perang tao lamang ang may kapangyarihan. Tama, yung may perang tao lang, no, di ba? Ha? Bakit sila andyan? Hay nako. Sana mag-isip na mga taong bayan kung sino ang karapat-dapat na iboboto nila. Kaya ganito ang ating bayan dahil sa mga politiko na puro pera lang ang iniisip. Totoo yan. Sumagot si Arnulfo si Diego, shoutout. Sang-ayon po ako dyan. O, di mo. User, shoutout ha. Baka nakiki-night duty. Senador ng mga tabogo. Mantakin nyo, nandaya yan si Subiri sa eleksyon. Binoto pa rin ng mga tabogo. Nasa kasaysayan na yan si Subiri. Na dinaya niya si Coco Pimentel. Totoo yan. Lahat ni Baya, shoutout. Jerome Sausa, welcome to the club. Sir Roque, baka na-stop ni Kibs si Subiri. Ayun, sa katagalan niyang pinirmahan, nawala na yung tinatawag nila sa Senado. Wala na. O, di ba? Tamang duda rin ako doon kay Bantag sa kasulwetan siya sabi, di ba? O ba? Baba na yung warrant of arrest. O, tago na kayo. Sabi naman ni Bantag, kala ko boss, patay ta. Kala ko, pabayaan mo ko. Hindi, tago na kayo. Malapit na bumaba. Hindi malayo. Nasa po. Puto. Remember, tinuturo ni Subiri. Itong si Bantag. Ang mastermind, si Rimulya. O. Ba? Wala ho. Sa totoo lang parang ganun nga ho nangyari. Sa 6 na taon ni Digong, pinamunuan tayo ng sindikato. Gaya sinasabi, ni Las Cañas. Di ba? Pero yun nga rin nasa tuktok ko nun. Ladies Anita, shout out. Magandang gabi po, Sir Roque. Salamat po sa mga makatotohanan na balita na ibinabahagi mo po sa aming mga viewers ng programa po. Keep it up. Salamat, Ladies Anita. Basta kakulab ko kayo Senador Mendoza, welcome to the club. Alam na yan, Tay Rox. Alam na yan, Tay Rox. May utang na loob yung trapo na Subiri na maraming naisubi. Naisubi yan galing kay Kibs. Kaya hindi lang talaga na magalaw si Kibs dahil bata sa Digong Ladies Anita ulit matindi naman si Subiri. Naturingan president na Senado. Halatang may mga lagayan po. Para sa akin, palagay, binayaran na nila si Subiri. Kaya ayaw pirmahan. Sa aking opinion po. Pipirmahan na. Ang kaso, wala na. User, shout out. Sabi niya, tama po kayo, Karoke. Itong hanay ng mga senador ngayon ay pinakawalang kwenta sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Totoo naman. Sayang pa sweldo ng taong bayan. Lalo na dyan kay Subiri at Robin. Kasalanan ng Comelec yan. Walang kwalifikasyon. Basta Filipino citizen, no read how sikat ka, senador ka na, number 1 ka pa. Kayayaw sa buong mundo yan. Tangin na araw-araw. Papamura kayo, buisit. Ladies Anita ulit Sabi niya, dapat pirmahan ni Subiri. Walang exclusive pera-pera. Pera sa pera na yan. Nagkabayaran na yan 100%. Nasilaw na yan sa salapi. Demonyo ka, Subiri. Alam mo kailangan humarap sa hearing niya si Kibuloy. Bakit mo iniipit? Yun nga. Wala na. Pipirmahan na raw. Ang problema, wala na yung ulin. Marilo Pabianak, shout out. Tay, walang bipo yung
SP na yan. Meron siguro, kaya sumagot si 3JC po, ha? Talaga? Robin Hood, the second din ba? Sabi si Marilu, correct sis, at marami pa silang katribo. Ladies Anita ulit to. Correct ka po, Senadora Risa Ontiveros. No one's above the law. I agree exactly. Tuloy niyo po ang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Tutuloy naman talaga eh. Maski nga hindi pumirma si Subiri, tutuloy ni Senadora Lisa sa Lunes eh. Pero pipirma na siya dahil wala na si Kibulog. Yun yan sa kumakalat na balita na usok ha. Nestor Porcincula, shout out. Good day, baka si speaker ay lihim na miyembro ng kulto ni Pacquiao kaya ayaw pirmahan ang subpuena. Pwede. Ladies Anita ulit kapag hindi nagpa-unlock maliwanag pa sa sikat ng araw na totoo yung reklamo sa kanya, yan ang komento ko sa hindi pagharap ni Kibulok. Totoo. Hindi talaga harap yan. Appointed son nga siya ni Digong. Ay, ni Digong. Nang ewan ko, sino nag-appoint sa hayop na yun. Sa totoo lang. Maril Pabian ulit Nakakadismaya itong subirin nito, Tay. Anong klaseng Pilipino itong si Gibbs? Para masyadong maging proud na di sumipot sa Senado. Anong karangalan po tayo ang mabibigay natin sa mga senador na yan? Bigyan ng jacket yan at pauwi na sa pinanggalingan nila. Kahanga-hanga ang katatagan ni Senator Risa. Nasa likod mo kaming mga Pilipino. Good night po tayo at sa mga ka-warriors. God bless us po at sa lahat ng mga God bless us po at sa lahat ng nangyayari sa bansa. Kalat ni Baya ulit walang binatbat ang Senado sa power ni paring Apollo. Kahit Leon ay takot sa kanya sa Senado. Kahit Leon ay takot sa kanya, ang Senado pa kaya? Laban lang paring Apollo, kayang-kaya mo yan. Appointed son lang ang malakas. Hey. Hindi si appointed son, si Digong, kau naman. Kalat ni Bayo ulit Miss Akira Milus, pleasant day, ingat. Shout out, Akira Milus. Yannick Ordobes, gumagalaw ang pera ni Kibalug. Sabi niya. Kabayo, diretso sa Senado. Wala na yan, di man natin ang kabayo natin. Perder eh. Good evening, Karox. Bakbakan mo na, Karox, sabi niya. Hello, Mama Bear. Malapit na si Mama Bear, ma-opera, kala mo. Ramon Valencia, shout out. Bossing, baka nakasanla na yung kaluluwa ni Subiri kay Kibulibog. Baka nga. Ay nako. Eto, Joe Kiano. Welcome to the club. Kupal ka kung ayaw niya FBI na katapat niyan. Oh. FBI, wala rin ha. Di rin sisipot yan. Aakit na doon sa ano yan. Sa universe, yung kupal na yan. Librado Ludovico, shout out ha. Good morning po Karoke and to all Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano ba yan? Pipirmahan lang, ayaw pa, leche po eh. Daming arte. Totoo. Marami raw siya. Sasabi niya, busy raw siya eh. Ganun. Ngayon, di na siya busy kasi wala na si Kibuloy. Ladies Anita ulit Malala na ang diferensya sa utak niya si Kibulok. Para sa akin, Lord, please, imulat mo po ang utak ni Kibulok. Ginamit ka po sa kasamaan. Lord, please help him to realize what is doing with those people whose
trusting Him. Hallelujah. Joe Quijano ulit, oh. Tandaan natin, mga senador na yan, para di na sila. Para hindi na sila ihalal ulit. Oh. Kaso nga, puta ragis ng mga bobotante ito eh. Makakita lang ng 500, ang lalaki na yung mata, wala na. Ramon Valencia ulit, oh. Good morning night, bossing. Kumusta na lang sa mga Karaoke Warriors. And God bless us all, especially sa commander mo. Salamat, Ramon, ha. Joe Flores, my friend, shout out, ha. Emmanuel Escalona, shout out, nak, ha. Raul Villanada. Paano pipirma si Subiri? Nakinabang na kay Kibulok. Dutertaning din si Subiri. Oh, yun nga eh, ha. Dapat alam na ni Bongbong kung anong gagawin niya sa mga to, mga nakapaligid sa kanya na to. Kabi nga ka, Percy. Bongbong, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo. Ha? Sinabi na naman ni Digong, di ba? Itong reconciliation, puta ragis. Si Belica, matindi rin to si Belica, no? Ha? Raul Villanada, oh. Siya, sabi niya. Baka maniwala tayo na naghatag si Kibulok sa mga senador, sa mga ilang senador. Dahil tiyak hawla si Kibuloy dyan. Totoo. Faith and trust. Welcome to the club. Faith and trust. Dapat si Subiri, siya ipalit kay Kibs dahil ayaw pa pirmahan ang Supuena. O, di ba? Raul Villanada ulit, oh. Nakapagsilbi si Kibs. Nakapagsubi si Subiri. Raul Villanada ulit, oh. Sabi nga ni Kibulok, hawak kong inyong mga kaluluwa, kaya nga ba ayaw pumirma ni Senator Subiri? Pwede. Danilo Pakingan. Welcome to the club, Danilo Pakingan. Aba, anong klaseng Senate President na yan? Aba, kung ganyan may pinipili ang batas, huwag ganyan. Oy, mahusay ka sa balat. Oy, mahiya ka sa balat mo. Ibinoto ka namin para gampanan mo ang iyong sinumpaang tungkulin. Kung ayaw mong pirman, umalis ka sa pwesto. Di ka bagay dyan, Subiri. Supi! Yun nga eh, kitang-kita na rito mga friend, kung sino dapat ang iboboto ng tao at sino dapat sumpain. Kagaya yan, oh. Senado, ayaw sigurado, wala mag-iimbestiga dyan. Parang nag-iisa na lang si Senador Risa Ontiveros. Bakit? Alam na mag-imbestiga si Kimo, alam na mag-imbestiga si Bongo, alam na mag-imbestiga si Bato, alam nga mag-imbestiga si Amy, wala na. Dito sa nangyayaring senaryo, alam na ng mga tao kung sinong mga nandyan lang para sumweldo, hindi para sa tao. At dito sa nangyayaring to, alam na si Digong, merong pangkapangyarihan dito sa mga tao na to. Oh, di ba? Oh. Wala. Sa nangyayaring ito, pag si Marcos hindi pa nadaan pa sa reconciliation, sinasabi nito si Belica, talagang ewan ko na kung ano na, ewan. Elizabeth Iscaren, shout out. Xerox, grabe talaga impluwensya ng Kibuloy na yan. Pati yung Senate President, mukhang kakampi niya. At karamihan dyan, hawak niya ata sa liig Xerox. Iba talaga magagawa ng maraming pera. Kanya-kanyang kontrolin. Kayang-kaya niyang kontrolin ang mga ito. Sana naman makonsensya ang mga ito kung meron man. Wala nga konsensya mga yan eh. Ang problema dyan, hindi yung Kibulog na yan, wala yan. Yung nasa likod niyan, yung sinasabi ni Las Cañas na halimaw. Doon takot itong mga senador na to. Oo, nakinabang sila doon eh. Oh, di ba?
Marami pong lalabas na kaabang-abang, mga boss. Antonio Andrada, shout out. Naghihintay sa Go Signal ni BBF Kibuloy na si Duterte under si Subiri kay Duterte. Duterte. Elizabeth Iscare ulit to. Buti lang si Rox, andyan si Risa Ontiveros para mag-imbestigahan ang kalokohan nitong Kibuloy na to. At buong tapang na gusto niyang isiwalat ang mga ginagawang kababuyan dito sa mga batang babae. At di lang yan ang krimen na dapat malaman ng taong bayan. Kita nyo, at dun sa Amerika naging most wanted ng FBI ito. Tapos dito sa ating bansa, wow ha, wala siyang respeto sa ating mga senador. Ay nako, totoo yan. Ganun nga ano eh. Anong ginagawa ni His Excellency? Di niya ba nakikita kung anong ginagawa sa Senado, Kongreso, nitong mga, kung siya nga Senado, Kongreso, bilalahura, sabi nga ni Kangaroo Court, sinabihan daw ng Kangaroo Court, sabi ni Risa Ontiveros, si His Excellency nga bangag yan sabi. Ay, nakakahiya po talaga sa buong mundo. Kikita po yan. Oo. Pinawalang yalang ng dating. Ay, nako. Ewan. Faith and trust ulit, Yang Subiri, mas protected pa niya ang kriminal at di dapat riyan sa pwesto. Subiri, pasahod ka sa pera ng bayan, dapat ang serbisyo mo sa mamayan, hindi sa mga kriminal na kaalyado mo. Ganit si Faith and Trust. Ladies Anita, share niyo po to. Hindi po for the views, baka makarating dyan sa kinauukulan na mga tauhan. Gaya ng sabi ng halimaw ng Davao. Sabi ni Las Cañas yan. Kayo ba naniniwala kayo kay Las Cañas, mga friend? Ako, oo. At kay Matabato, oo. Ladies Anita ulit, Good night po, Sir Rox. At sa loving wife mo po, at sa mga anak mo po, at sa lahat ng viewers mo. Kita-kits po tayong lahat hanggang bukas. Stay safe. And God bless po tayong lahat. Pulito, Rubilio, shout out. Brother Rox, hawak ni Kibuloy yung kaluluwa ni Subiri, kaya nag-aalang ang pirmahan. Kasama na rin ang mga kaluluwa ng ibang senador. Natatakot sila sa appointed son of God. Johnny Alacadin, shout out Nabayaran niya si Pacquiao. Nabayaran ni Pacquiao si Subiri. Hoy Subiri, halatado ka, hayop ka. Galit si Johnny. Cat Gray, shout out naghihintay pa ng Go Signal ni Senador Kadiri. Baka may pakimkim kay Kibaliw. $1 ata yun. Mga ibang senador sigurado mag-iingay yan pag malapit na eleksyon. Johnny Alacadin ulit Subiri, isa ka din. Subiri, isa ka din atang humihingi ng puwet kay Pacquiao para bayadan ka ng malaking halaga. Rogelio Asuncion, tawa ng tawa. Alberto Olaer, shout out sabi niya, Roque, bakit kaya ayaw pang pirmahan ni Senate President Subiri ang supwena ni Kibuloy? Takot ba siya kay Prime Minister Baal o kay Kibuloy? Para sa akin, hindi siya appointed son of God, appointed son of Satan si Kibuloy, Karoke. Pares tayo. Yun din ang para sa akin. Noel B. Matela, shout out Ayaw ng mga senador imbestigahan si Kibuloy. Baka ikanta niya ang mga nabigyan ng babae. Patay tayo dyan. Pwede. Wala daming chipay si Kibuloy. Kinrab, shout out Hay nako Kibuloy.
Maglakad ka na sa ibabaw ng tubig para mapatunayan na son of God ka. Son of God ka nga, pero pag lumubog ka, ang tawag sa'yo ay son of the beach. Good evening, Karox. Yun nga, tama ka, Kinrab, ha? Decide, shout out. Sa magkanong dahilan kaya at ayaw pirmahan ang Supwena? Kakahiya kayo. Baka kung hindi pa nag-press conference si Senadora Risa, talagang hindi pipirmahan pero pipirmahan niya, yari na Wala na yung iniimbita sa Senado saka sa Kongreso, awanin. Hospicio Murato, welcome to the club. Maraming senador ay hawak ni Kibuloy ang kanilang kaluluwa, kaya natatakot sila o baka naman nakinabang ang mga yan kay Pacquiao. Nagtatanong lang po. Oo ang sagot. Noel B. Matela ulit Baka matulad kay Icleo si Kibuloy ng laban, kaya naging madugo. Napasuko lang ni James Barbers. Kaya matapos pero wala ring nangyari. Namatay na lang ng kanya. Gerardo Aloran. Welcome to the club, Gerardo Aloran. Sinungaling na pastor, hinamon ng debate Suriano. Nang pumayag ay umatras si Kibulol at maraming excuses. Sabi nga ni Miss Stone, walang bayag. Ramon Valencia ulit Bossing, hindi ako naaawa dyan sa kikibulog. Naaawa ako sa mga zombies fanatic niya. Totoo. Totong Gonzales, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Kaya po pala sinasabi ni Kibulok na siya ay anak ng Diyos. Kasi po siya ay kaisa-isang ipinanganak na una ang likod. Kaya po ganun ang utak. Buisit po talaga sa pamilya nila yan. Sigurado pagpasok sa selda niyan ay nakatalikod. Hindi mahihipo yan. Maniwala ka, hindi nila mahihipo yan. Pwede namang mag-suicide di ba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out. Mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Belinda Magtangog, shout out Sabi ni Friend Shervin, magkano daw? Ano daw, Xerox? Sadya pong talagang kay Lupit po. Wala po akong makitang magandang dahilan for him to give an excuse or refuse to cooperate with the request. Buhay po at karapatan ng mga taong karamihan po ay babae ang mga naabuso. For him, it's nothing and okay lang. Teka lang, Xerox. Parang nangangamoy tamang lagay ni Kibulok. Why refuse? What's the delay of signing the most important Supwena? I wonder why, Xerox. Talagang mapapaisip ka po kasi. What took him forever po to sign? I could not think of one reason. Either the price is right. Totoo yan. Pero pipirma na. Kasi wala na. Or sobrang takot at kumakabog ang kanyang dibdib kay Apo Lakay. We are seeking justice here. And he is there to represent all Filipinos. Na kaya po siya nandiyan dyan dahil either marami po siyang nauto o talaga pong ibinoto siya ng karamihan po siya. Kaya po siya nandiyan. Ngayon po, Sir Rox, kung ipakikita niya po ang simple ng karapalan at palakasan at wala talagang kwentang sistema, siya ang presidente. Wow. Kapalmoks mo, sir. You don't deserve your seat and your position and any kind of respect sa taong bayan.
Kita mo yung Senado niya, friend Shervin? Oh, parang ano na, halo-halong kalamay na doon, oh. Di ba? Wala, Senate President. Sa lahat ng naging Senate President, ito rin ang talagang walang kaano-ano. Sabi nga nila, Atty. Libayan, eh. Anong ginagawa ng Senate President? Pinababayaan niyang kanya-kanyang standing ovation niya mga yan, pati yung mga resource person, di ba? O Diyos me. Pinaka walang kakwenta-kwenta Senado ito, sa totoo lang. Sa lahat ng Senadong nagdaan na. Tsaka yata yung nakaraang senador rin, eh. Sila rin, eh, di ba? Kita mo, ayaw magsipirma sa Parmali. Yung Grace po, doon ako. Nawala bilib ko doon. Bilib ako sa tatay nun, eh. Magaling bumarel. Kaya mo ayaw pumirma dahil sa simple reason na madadawit si Digong. Okay na, Japan. Ano yun? Tuloy natin kay Prince Shervin. Ha? Ito. How could you be a good leader if you are not a good followers and you yourself knows that rules of law and in seeing justice po, no one is above the law. Wala pong dapat kampihan or takipan at babuyan ng batas. Pagka po ganyan, sir, sino po kaya sa ating dalawa ang dapat na umayaw sa earth? Kinambwisit po talaga, Sir Rox. Sila, Sir Rox. Mga pesting yawa nga rod. Pwe, impong ba siyang? Makalayas na nga muna. Puro sila mga walang silbi, mga buwisit. Ay, nako. Dito mo nga makikita, Prince Shervin, kung sino yung talagang nagsasabing, pag ako nanalo, magmamalasakit ako sa bayan. O, ayos na ngayon. Ang pinagmamalasakitan nila, kitang-kita nyo na yan. Ang pinagmamalasakitan nila, si Digong. Hindi taong bayan. Oo. Ewan ko kay His Excellency. Pag hindi ka nakiki-operate, isa ka rin na pinagmamalasakitan mo si Digong, hindi yung taong bayan. Ganun lang, di ba, mga friend? No question asked, Your Honor. Shirley Jaser, shout out, ha. Katuwa ang reaksyon ng mukha mo, Karox, habang nagsasalita si Kibbs, daming sat-sat ni Kibulok. Attend ka na lang sa hearing sa Senado, mas mabuti pa. Totoo yan, Shirley. Shirley Jaser ulit, oh. Mas kapani-paniwala ang mga sinabi ni Las Cañas kaysa kay Kibaliw. Kibaliw na yan, Karox. Good night po. Good night. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, hindi yan magpapakamatay. Bossing, hindi yan magpapakamatay yan. Pero baka may mag-sniper dyan para hindi kumanta. Kasi maraming alam yan. Hindi naman papakamatay. Palalabasin na nagpakamatay. Kagaya rin ng mga ginagawa sa EGK. Hindi naman lumaban. Lalagyan ng baril sa kamay. Lumaban. Nagkamali lang doon sa Ian de los Santos dahil nailagay yung baril sa kanan, ikaliwete pala yung bata. Buko. Shirley Jason ito. SP Subiri, ano ba? Pirmahan mo na yan para naman matuwa ang mga kababayan mo sa'yo. Matutuwa yung mga kababayan. Si Kibuloy magagalit sa kasi Digong. Eli, shout out. Paano pipirmahan yan ni Duterte? Paano pipirmahan yan? Duterte boy siya si Subiri. Di ba sa Parmali case, hindi rin siya pumirma. Ang dahilan niya kasama sa kaso si Digong. Yun! Maliwanag pa sa sikat ng araw, Eli. Johnny Bigood, shout out, ha. Gandang gabi, Karox. Wala talagang hustisya sa atin kapag ang involved sa krimen ay may mga kapangyarihan o malakas sa gobyerno. Ang Senado ay halos puro mga tauhan ni Duterte. Kaya kahit na dumalo si Kibaliw, ay tiyak wala ring mangyayari. Magaling talaga si Senador Risa Ontiveros. Wala silang magawa pero yun nga.
pinatakas o ano nangyari na. Nawala na yun. Federico Mandaco, shout out Diyan na magkakaalaman na pag hindi pinirmahan ni Zubiri yung supwena, alam na tagasunod din siya ni Kibuloy. Kaya pala malakas loob ni Kibuloy na tawagin niyang bogus hearing ng Senado. Kaya wala nang saysay yung mga tawag ng Senado sa lahat ng hearing. Buwagin na yung Senado. Kung may kinatatakutan pala sila. Resign, Zubiri, resign. Ka na lang. Galit si Federico Mandaco. Magre-resign. Laming nagre-resign sa kahihiyan. Wala yun ngayon. Wala. Yun nga si Sara Duterte Inumura na ng pamilya niya yung presidente Ayaw pa rin bumitaw sa DepEd. Sabi nga, puro bobo na, pabubo yung mga estudyanteng Federico Mandaco ulit. Sino naman si Kibuloy para igalang ni Senator Risa? Kagalang-galang ba siya sa mga ginawa niya di umano sa mga kababaihan, lalo ng mga batang babae? Duwag din pala itong si Zubiri. Hawak nga yata ang kaluluwa nila ni Kibuloy. Totoo yan, Federico. Johnny Bigod ulit. Sabi ni Risa, no one is above the law. Pero bakit hanggang ngayon hindi mahuli-huli sila Bantag at Tebes? Bakit nakalusot si Digong sa Parmali? Bakit pinalaya yung anak ni Rimulya? Bakit si Jinggoy ay nasa Senado pa? Nasa Senado pa rin. At marami pang iba. Ganyan ba ang no one is above the law? Kay Risa, maniniwala ako, pero sa iba, malabo yan. Totoo yan, Johnny Bigod. Galing mo. Yan din ang matagal ng tanong. No one is above the law. Kitang-kita na nga. Di ba above the law na yan si Digong? Minumura, Presidente Pilipinas. Di above the law, di ba? Ngayon sasabihin, reconciliation. Anak ka ng puto, ano yun? Naku, Panginoon. Ted, shout out Ted. Hindi na ako nagtataka kung hindi pipirmahan ni Zubiri ang supwena ni Pacquiao. Ang lindol, ulan, iba pang kalamidad ay napahinto ni Pacquiao. Pirma pa kaya ni Zubiri? Maraming nasa ilalim ng kapangyarihan ni Pacquiao at Digong. Si Zubiri na sa ngayon ay nakatulala. Magigising low daw si Zubiri. Magigising lang daw si Zubiri pag ito ay pinagsasampal ng maraming beses nila Jose Abad Santos, Vicente Lim at Josepa Liana Escoda. Ano to? Ben Pran. Welcome to the club, Ben Pran ha. Wala na talagang ginawa yan si Zubiri ng tama para sa bayan. Ogag, naging senador yan, daya pa. At nag-resign lang nung booking na sila ni Gloria. Sa lahat ng SP, yan ang di-qualified sa pwesto. Is all aspect. Alis dyan, Zubiri. Galit si Ben Franz. Ben Franz ulit. Maski pirmahan pa ni Zubiri, yung Suprema, halata na ang mga halata na ang pagpuprotekta niya sa Diyos niyang si Kibaliw. Rodelia Alpilor, shout out ha. May sayad na talaga yan, Xerox. Ang taning na yan. Kasuka ka kay Bulok. Salamat, sir. Xerox, ingat and God bless. Rodelia Alpilor, siraulo din kagaya niya ang nakikinig sa kanya, Xerox. Totoo. Sa totoo lang yung 6 na taon nga ng pating nakaraan, puro siraulo talaga, sa totoo lang. Antakin mo, presidente mo, puto talaga, sabi ni Las Cañas, halimaw ng Davao. Ang mga tauhan niya, Michael Yang, Kibuloy, yun ang laman ng Malacanang. Umuting na Japan. Buti nga ewan. Lord. David Ali Mendoza, shout out. Hi po, Karox. Good evening po sa lahat. Dapat po palitan ni Zubiri ang name niya ng Subina. Mukhang may naisubina siya, bigay ni Kibulog.
Kaya ayaw pumirma sa Subpoena. Totoo yan, David. Normando Reyes, shoutout. Subiri, magkano? Meron ka na bang naisubi from Kibulog at ayaw mong pumirma? Pipirma na. Wala naman na eh. 3JC ulit oh. Malay mo naman, best friend lang sila at ayaw ni Subs na mapahamak ang kanyang best friend. Kaya next time, no to Subiri. Gets nyo mga Pinoy? Yung problema dyan, friend. Itong Comelec, yan ang pinaka-problema sa lahat eh. Oo, hindi itaas yung qualification ng mga aplikanteng senador, anak ng puto. Dapat may kwalifikasyon. Mag-apply ka nga janitor, kailangan halos high school graduate pa. Pukiawa Japan no. Roy sa Bedra. Welcome to the club. Takot siya kay Kibulok. Kaya ayaw pumirma ng Subpoena. Ganun lang kasimple yun. Jane L, shout out Tawa-tawa, bakit? Isubiri takot pa rin kay Diggs. Baka masipa siya ni Lisa. Sige, sige siya. Totoo. Dapat si Lisa Araneta na tapusin niya na lahat yan. Palagi ko. Ewan ko ba? Jane L ulit to. Ay baka naman si Rox, inaantay pa ni Subiri na maka-iskapo muna si Kibs saka pipirmahan tapos akabantag na ang siste, nakatakas na, style nyo bulok. Yun na nga nangyari, friend. Wala na. Irene Cortelnak, shout out Tay, alam na kung bakit nakinabang siya kay Kibuloy sa panahon ng kampanya. Ang hirap sa ating mga politiko, sarili nilang iniisip at hindi serbisyo sa bayan. Yun ang tunay. Anak Irene na. Rosario Amansek, shout out. Anong nangyari kay Subiri? Asan ang loyalty ni Subiri sa taong bayan o sa isang tao lang na sumira sa mga kabayan natin, lalo na sa mga kababaihan? Ganito pala si Subiri. Puro ganyan talaga sila eh. Mga mukha nila, no? Kala mo talagang nagmamalasakit. O kinawa dyan pa ng mga to. Tubig na naman. Sumagot si 3JC po. Ang loyalty ng mga politiko ay datong, if the price is right, no perma needed. Rosario Amansek ulit. Karox, nasisiraan na si Kibs. Meron bang anak ng God na rapist? Siya, sabi niya. Puro baliw eh, no? Alulalia, shout out. Walang kwenta ang Senado natin. Walang malasakit, pabor sa mamamayan. Si Madam Risa lamang ang matiyagang nagmamalasakit sa bayan. Si Bongo, ngayon dati lang palang runner o tagabili ng maruya ni Las Cañas. So, yun nga daw yan. Ay sa interview, impact first sa bayan, maraming ob-ob. Ang tusok si Rodrigo Duterte, aka Nakamura, ang siyang naging hari. Good night, Xerox, at sa lahat ng more power and stay safe. God bless. Ang galing mo rin Alalalya. Yun din lang ang pinulot ko dun eh. Tagabili lang pala ng maruya to si Bongo. Ngayon, senador. Kaya pala pagdating sa Senado, parang aanga-anga din, no? Kawawang Senado to. O kinawa na to. Alalalya ulit to. Pagandayan sa 2019 at 2022 election ay may magbulgar at manggaling mismo sa bibig ng mga nagmamaniobra. Malaki ang impact sa mga nakinabang. Yun ang kinatatakutan ng mga napwesto na hindi man lang kwalipikado. Alalahanin nyo, halos lahat ng nakaupo senador, itinaas ni Duterte palamura ang mga kamay. Good day again, Sir Rox. Oo yan. Pepito Duran, welcome to the club. Idol si Subiri, kasama sa kulto ni Kibuloy. Yun lang yun.
Lee Chang, shout out ha. Ang lakas ni appointed son kay SP. Sa bagay, Diyos-Diyosan nila yan sa Mindanao na bayan ng mga kulto. Kinikilig naman ang mga miyembro ni Kibuloy. Kala mo binatang Kala mo binatang manliligaw. Mga dalagang miyembro, baka naman kayo na mismo ang gustong tumabi kay Kibulok na malibog, walang mambubudol kung walang magpapabudol. Naku po, isip-isip din. Pwede, maraming pera si Kilabog eh. African Sai, shout out ha. Antonio Escobar, shout out. Xerox, sa next vlog nyo po, pwede bang talakayin mo yung issue na sa eleksyon tulad ng petisyon ni TN Trio at Coronel Ordonio? Yung anomalyang ginawa ng Smart Magic, yung petisyon ng Supreme Court na walang aksyon, yun nga eh. At matatapos na lang ang termino ni BBM, wala pa tayong naririnig kung may investigasyon na ginagawa. Wala yan, friend. Ganyan na lang ba? May aasahan ba ang taong bayan? Nasaan na ba sila, TN Trio? Bakit na nahimik na lang? Yung aligasyon ni Glenn Chong tungkol sa buhatan ni Lisa at Smart Magic, nabasura na lang ba? Lagi na lang bang Duterte, Kibulok, ICC, Chacha ang pag-uusapan natin? Buhayin naman ninyo ang ibang issue na nabanggit ko. Pati rin yung kaso ni Ka-Percy Lapid, Bantag Tebes. Sana yung ibang vloggers magising din at ungkatin din yung mga issue na nabanggit ko. Mabuhay ka. Wala friend eh. Antonio Escobar, sumakit na yung panga namin dyan sa mga issue na sinasabi mo. Wala rin. Joaquin Mesa Jr., shout out. Kung mamarapatin, utang na loob, sabi niya. Ken Chan Francis Madiraso, welcome to the club. Mabuhay ka, Senator Hontaveros. Kailangan ka ng taong bayan. Siyang tunay, my friend. Ito, Rebelina Roland, shout out. Good morning po, Tay. Kung sakaling makulong si Kibaliw o magpakamatay, sino po kaya ang magmamana sa mga kayamanan niya? Eh, wala naman siyang anak at asawa na inilalantad. Baka nga walang kayamanan yan, nak eh. Lahat yung pinakikita, di naman sa kanya eh. Ha? Ang may-ari daw ng mga kayamanan nakikita mo, may-ari raw ng kingdom. Ha? Kingdom. Tignan mo yung nangyari dyan sa SMMI, kanya raw yan. Nung nagkabukuhan, hindi raw sa kanya. Sa Sarasug daw. Miyembro lang daw siya dyan. Honorary member. Hindi raw yan kanya. Ngayon, ito na. Malamang kaya, wala, palagi ko nga ito, sinasabi ni Las Cañas eh. Itong Kibulog na to, front lang ito nung halimaw ng Davao. Kasi paulit-ulit, no? Hindi ka maniniwala ba kayo? Pababayaan ni Duterte yung gumanyan niya sa Davao? Kalukuhan yun. Yun nga ang kapa eh. Ni-raid eh. Ba? Kalaban kasi. Parang ano rin, sa droga, di ba? Yung mga kalaban, pinatira. Parang ganun din nangyari dyan sa Kapa. Di ba? ABS-CBN, ito, di ba? Ito ngayon, SMMI, di ba? Ganun ang nangyari. Sindikato talaga eh. Totoo lang. Rebelina Roland ulit to. Tay, please, panoorin niyo yung vlog ni Christian Esguera kahapon. Nakakilabot ang mga revelasyon ni Arturo Las Cañas. Matagal na yan, nak. 2016 pa. Sinasabi na nila yan sa Senado. Oo. Saka si Matabato. Pero itong mga senador na to, talagang
walang nangyari. Oh, hindi talaga inano, wala. At yun nga, yan no, yung Parmali lang, ayaw pa nilang balikan ulit eh, di ba? Ewan ko. Rebelina Roland ulit oh. I-vlog nyo po ang revelasyon ni Arturo Las Cañas na inilabas niya kahapon sa interview kay Christian Esguerra para malaman ng mga karamihan sobra pala kademonya ni Digong nyo. Demonyo pala. Noong pa yan eh. 3JCO po. Si Rox, paano naman pipirma ni Zubiri yung Supuena eh? Wala siyang ballpen. Patay tayo dyan. Kayo naman oh. Ito namang si Yunteveros nang papapirma tapos di naman binigyan ng ballpen. Ay teka. Pinakompiskate pala ni Gibbs ang lahat ng ballpen sa Senado. Kasi sabi niya, ako si Gibbs, ang may-ari ng inyong mga ballpen. Di kayo makakasulat ng hindi dumadaan sa akin. Ganun ba yun? 3JC Opalito. May lihim itong si Zubiri. Bakit niya dinelay ang Supuena ni Gibbs? Baka may kindatang nangyayari between the two. May lihim bang friendship si Subs at Gibbs na ayaw niyang masupena ang kanyang dear friendship na may naaamoy ako, Xerox? Baka hindi kaya nabigyan ng night duty itong si Zubiri. Pero pipirma na siya eh. Wala na yung wala na si Kibulog eh, di ba? 3JC ulit oh. Tawa-tawa. Xerox, spell respeto. Kapal ng apog ni Gibbs. Yung mga minor na kanyang minulestya ayon sa mga testigo, binigyan ba niya ng respeto? Ang respeto ay hindi hinihingi, kusang ibinibigayan sa karapat-dapat. Tanong, irerespeto mo ba ang bastos na tao? Yun na yun. Tignan mo si Digong, oh. Daming rumirespeto, oh. Ano tawag mo kay Digong? Matino? Pero ang tawag nila, tatay. Tatay Digong. Ah. Three days off ulit, oh. Xerox, never ko pong naririnig kay Gibbs ang teaching how to be saved. Puro pabor sa kanya ang mga pinagsasabi niya. Hindi niya pinangapangaral ang salita ng Diyos kung hindi ang kanyang sarili salita. Gibbs, yung mga aliporis naman niya, they do not care about the truth, but they care about what Gibbs says. Totoo, mga zombie nga eh. Reynaldo Gonzalez, shout out ah. Bakit kaya Xerox alang nauupong matino sa Senado? Na Senate President kahit sa mga nakaraan at kasalukuyan. Kung ngayon pa lang pinag-iisipan Zubiri kung pipirmahan ba o hindi, ibig sabihin niyan sa pagwawalang hiya ba siya pupunta o sa kabutihan? Gaya din ni BBM. Yan kung papapasukin ICC o hindi. Pero kung ngayon pa lang nag-aalanganin na si Zubiri, laglag na siya sa mga tao at di na siya rirespetuhin kahit Senate President pa siya. Napaghahalata sa mamamayan ginagawa niyan, kundi sa kulto na gusto niyang aniban o nakaanib na ata. Malamang nakaanib na yan eh. 3JC ulit to. Ba't di ka aanib sa kulto ni Gibbs eh? Daming chipay ah. 3JC ulit to. Xerox, joke lang yung balato. Congrats na nga sa inyo dahil dumadami ang subscriber. Alam ko naman, friend. Kau naman. Use na ako sa mga jokes mo. Masaya kami for you. Totoo yan. Basta napapasaya ka namin at kami din napapasaya mo. That's all that matters. Yung datong bonus na lang
yan sa iyo. Congrats again. Keep it up. Basta ingat-ingat ka din dyan, friend. Sana naging masaya kayo ng iyong husbanda sa Valentine. Ano to? Tartarto. Welcome to the club. Ganun na nga, ayaw pirmahan, sabi niya. Cassandra Daisy, shout out, sabi niya. Mr. Rox at Warriors, natawa ako sa malakas na comment ng hawak ni Kibulok ang kaluluwa ni Subiri. Yan ang power ng mga night duty. Totoo yan. Ano to? Allen Lee, welcome to the club. May rayuma ang mga daliri. Napatawa mo ka, Allen, Baka nga, di mahipo yung ballpen, sana tamark na lang. Cassandra Daisy ulit. Speaker Romualdez, buwagin mo na lang yung Senado kung ang Senate President ay walang pakialam sa mga ordinaryo na Pilipino. Mas protect niya ang mga rapists at mga dollar launderer. Kaya tayo third world country dahil sa mga bubutante na naglalagay ng mga leader tulad ni Subiri. Yun nga Ito. Onofre Jara, shout out. Subiloy. Okay ka, Onofre, Simpleng-simple yung comment mo. Subiloy, Marian Basa, welcome to the club. Parmali, ayaw din pirma ni Subiri, kaya di nasampahan ng kaso si Digong ngayon. Ngayon naman, supwena ni Kibuloy, ayaw din pirma ni Subiri. Bakit ayaw? Ni Subiri ang Bakit ayaw? Ni Subiri ang best friend. Baka best friend nga niya yan, Diba? Benito Acuña, welcome to the club. Benito Acuña, Bakit ako si Subiri kay Kibuloy? How do you expect people to respect Senate then? Totoo yan, Benito. Welcome to the club. Mission accomplished, mga boss, God bless po. Shout out, Brother Eliasisio. Hanggang bukas po ulit. Nabot tayo 6:30. Nakaisang oras tayo, mga friend. God bless. Mag-comment po kayo sa vlog na to. Oo, tungkol sa mga nangyayaring ito. Oo. Ang tingin nito, sila Duterte, ang tingin nila kay Marcos, uto. At saka weak leader.